pagnanakaw ng Meredith Simmons na yan, pati ng pamilya na lahat, ng para sa akin dapat, kaya kailangan kong bawiin lahat yun. Sana sinabi mo agad na hindi ikaw yung pumatay. Sabi po nila, papatayin nila ako at yung ate ko kapag nilaglag ko po sila. Okay na po akong kulong dito, basta buhay po kaming dalawa. Excuse me po, sir. Sorry po, pero decline po yung card niyo eh. Babe, ako na. Baka nagka-problema lang sa bank mo. O di kaya offline yung terminal nila. May cash naman ako eh. Sumagot na ba siya sa inyo? Hindi eh. Pag tinatanong ko kung nabayaran ka na. I need that money in the bank bago pa malaman ng asawa ko. Patricia! Explain this to me. Bakit ang laking pera nilalabas mo sa bangko? Ramir, calm down. How do you expect me to calm down? You owe me an explanation. Lahat ng perang winidraw ko sa bangko para sa charity pageant ko. Why are you suddenly questioning me for every expense that I make? Hindi ka naman ganyan sa akin dati. Bakit? Naghihirap ka na ba? Para lahat ng ginagastos ko, kailangan mong questionin? It's not that. The amount we're talking about, it's alarming. Madaling magpaikot ng cash. Lalo na kung marami kang taong binabayaran para gumalaw ang project. I can provide you with all the liquidation reports. If you want, I have receipts. Para dun sa venue rental, dun sa catering, and even the promotional materials. I have correspondence with them. If you want, I can even make you a full report explaining every expense and income, Mr. Funder. You don't have to. Sana next time, sabihan mo na lang ako. Ayoko nagugulat ng ganito, especially when it comes to our money. E di sana sa susunod, magtatanong ka rin. Hindi yung basta gugulatin mo na lang ako with some financial transaction documents accusing me of something. This isn't just personal project. It's a chance for me to make a difference in our community. If you need some proof or any kind of information, I am more than willing to provide them. Just trust me on this, Ramir, please. Alam mo ate, okay din to na meron tayong time kahit once a week na makapag-lunch para, to catch up. Tama ka doon, Ira. Ikaw naman kasi sobrang busy mo din eh. Lalo na magiging senior associate na siya. Congratulations ah! I know, right? Thank you, ate. Alam mo, parang sunod-sunod na talaga itong moving on ko. Ikaw yung mukhang busy. Kamusta pala yung case mo sa PAO? Okay naman. Naghahanap pa ng additional evidence para mas makatulong dun sa client ko. Ako ate, alam mo, magiging okay din yung lahat. Magiging okay din yung career natin at yung takbo sa puso. Alam mo ate, I really feel na Renan is the one. Remember, I'm not getting any younger. And I felt really lonely nung namatay si Matty. He was there to comfort me. Panatag yung puso ko sa kanya. And I felt really safe when I'm with him. Parang
secured na nga yata yung future ko nung na-meet ko si Attorney Alon eh. Masaya ako para sa'yo, Ira. Pero sana, kahit mukhang maayos ang lahat, mag-iingat ka pa rin, ha? Karapat-dapat ka sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Alam ko, madedetect mo kung may mali. Don't worry about me, ate. I'll keep that in mind. Para ka pa lang yung kapatid ng kliyente ko, eh. Ayaw niya na may masamang mangyari sa kapatid niya sa kamay ng mga sindikato. At ayaw niya na wala siyang gawin para protektahan ito. Gusto ko bilang kapatid mo, maprotektahan din kita. Kasi minsan, yung mga taong akala natin mag-aalaga ng puso natin, sila pa pala yung may tinatagong hindi maganda. Ira, sana maging alerto ka at pahalagahan mo yung mga kutob mo. Kaba ate, hindi naman sindikato o mamamatay tao si Renan. He's a reputable lawyer. May pera, genuine na tao. At handa akong protektahan. Oo naman, kaya naman ni Attorney Alon yun. Masaya ako basta masaya ka at safe ka. Sorry, Ira. Kailangan ko lang sagutin to. Okay, go ahead. Hello? Hello, Lilet. Nalaman na nila kung anong sindikatong kinabibilangan ni Sander. Pumunta ka na ngayon dito sa office. Sige, Miss Miles. Babalik na din ako after lunch. Sige. Grabe, ang dami na talagang kabataan na nalilihis ang landas ngayon. No? Kawawa. Sinabi mo pa. Muntik pa nga akong maiyak nung nakausap namin si Sander eh. Masyado pa siyang bata para pagdaanan lahat ng to. Ibinaba pa naman yung minimum age for criminal liability sa 15 years old. Oo nga, no? Ano bang mangyayari kay Sander na yun? Di ba kaka-17 niya lang? Well, if a minor age 15 to 18 commits a crime, maaari na siyang managot sa batas. But they may be subjected to rehabilitation rather than imprisonment. Hello, attorney? Ay, opo, sige po. Susunod po ako. Miss Miles, pinapasunod ako ni Attorney Abalos. May progress na to sa kaso ni Sander. Sure. Ano na ka? Mag-ingat ka, attorney. Salamat Ako po. na bahala dito.